Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 42 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Si Takao Hijiri ay nagsimulang magtanong kay Eve. Hinihilig na sagutin siya sa pamamagitan ng mga galaw. Tahimik na pumayag si Eve at tumango bilang tugon. Tinanong ni Hijiri kung maaari bang itaas ni Eve ang kanyang kanang kamay para sa at kaliwang kamay para sa hindi. At ginawa ito ni Eve sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kanang kamay. Sinundan ito ni Hijiri ng tanong kung may galit ba si Eve sa kanila. Itinaas ni Eve ang kanyang kaliwang kamay, tanda na wala siyang masamang hangarin. Sunod, tinanong siya ni Hijiri kung may problema ba sakaling maghiwalay sila ng landas, at muli, itinaas ni Eve ang kanyang kanang kamay, ibig sabihin ay pumapayag siya. Sa mga sagot ni Eve, siniguro ni Hijiri na wala silang balak lumaban kay Eve at naroon lamang sila upang sunduin si Kashima. Habang iniisip ni Eve ang mga sinabi ni Hijiri, ikinukumpara niya si Hijiri kay Touka. Nakikita niyang may ilang pagkakatulad sila, ngunit si Hijiri ay ibang klaseng tao. Ramdam ni Eve na si Hijiri ay emosyonal na matatag, hindi madaling mabasa, at hindi isang tao na kaya niyang linlangin sa kasalukuyang sitwasyon. Bagamat may pag-aatubili, napilitan siyang tanggapin ang alok ni Hijiri na maghiwalay ng landas, ngunit napaisip siya kung ano ang mangyayari kung sakaling magkita si Touka at si Hijiri. Habang nag-iisip si Eve, biglang nagpakawala si Hijiri ng isang skill na gumagamit ng hangin upang patayin ang isang halimaw na nasa likod ni Eve. Nabigla si Eve at napagtantong alam na ni Hijiri ang presensya ng halimaw bago pa niya ito makita. Kahit na malakas ang kanyang mga pandama bilang isang halimaw, hindi niya nakita ang mabilis na galaw ni Hijiri, bagay na labis na ikinagulat ni Eve. Naalala rin ni Eve ang epekto ng electric shock na nakuha niya mula sa kapatid ni Hijiri, si Takao Itsuki, sa kanilang laban bago pa dumating si Hijiri. Napansin niya kung gaano kabagal ang naging reaksyon niya, at napagtanto na tanging si Seras lamang ang kilala niyang may kakayahang makipagsabayan kay Hijiri. Samantala, si Takao Itsuki ay nagsabing kahit pa lumalakas siya, nararamdaman niyang hindi niya maaabot ang antas ng kanyang kapatid na si Hijiri. Sa tugon ni Hijiri, ipinaliwanag niya na walang sinuman ang nagsisimulang espesyal, ang kapangyarihan ay nabubuo sa pamamagitan ng mga maliliit at tuloy-tuloy na aksyon, hanggang sa mapansin mo na ikaw ay natatangi at malakas. Gayunpaman, hiniling ni Itsuki kay Hijiri na ipaliwanag ito sa mas simpleng salita, dahil medyo nahirapan siyang intindihin ito habang nakikinig si Eve. Naalala niya na sina Hijiri at Itsuki ay kabilang sa mga bayani na ipinatawag mula sa ibang mundo kasama si Touka, ang kanyang Panginoon. Iniisip ng iba pang mga bayani na patay na si Touka. At sinabi nito na nais niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan mula sa kanila. Dahil dito, piniling huwag banggitin ni Eve si Touka kina Hijiri at Itsuki. Napansin ni Hijiri ang pag-isip ni Eve at sinabi na iniisip marahil ni Eve na siya'y pinaplano nitong linlangin. Tumugon si Eve na siya'y naghahanap ng kanyang Panginoon, bagay na nagulat si Itsuki, ngunit natuwa siyang marinig na nagsalita na si Eve. Humingi ng paumanhin si Itsuki sa nangyaring laban at ipinahayag ang kanyang pag-aalala na baka nasaktan niya si Eve ng tuluyan. Nagpaliwanag si Eve na hindi siya dapat kumilos ng padalos-dalos at nagpasalamat siya sa tulong ng kapatid ni Itsuki. Sumagot si Hijiri na mukhang mabuti ang Panginoon ni Eve at sinang-ayonan ito ni Eve. Ngunit laking gulat ni Eve nang mabilis na napagtanto ni Hijiri na isang tao ang kanyang Panginoon, isang bagay na sinusubukan niyang itago. Bagaman nabigla, ipinagpatuloy ni Eve ang usapan at iginiit na siya ay nagmamadali, kaya tinanong kung tiyak na ba ang kanilang kasunduan. Sumagot si Hijiri ng oo at humingi ng paumanhin sa kanyang pagiging mausisa. Ipinakilala ni Hijiri ang kanyang sarili bilang si Hijiri Takao, isang bayani mula sa ibang mundo na ipinatawag ng Diyosang si Vesis. Tumugon si Eve, sinasabing siya ay si Eve Speed, bilang tanda ng kanyang paggalang sa pangalan ni Hijiri. Inilahad ni Hijiri na hinala na niya na si Eve ay si Eve Speed dahil sa mga narinig niyang kwento tungkol sa isang nawala na Were Leopard Blood Warrior.
Siniguro niya kay Eve na wala siyang balak sabihin kahit kanino ang tungkol sa kanilang pagkikita. Tanggap ni Eve ang kanyang sinabi at ipinangakong aalalahanin ang pangalan ni Hijiri. Ipinahayag ni Hijiri ang kanyang interes sa Panginoon ni Eve, binibigyang diin na ang kanyang paniniwala na buhay pa ang kanyang Panginoon ay nagpapakita ng lakas nito. Nabanggit ni Hijiri na ang mga halimaw sa dakilang paglipat, lalo na ang mga human-faced species, ay napakalakas at maging ang pinakamalalakas na mandirigma o ang Diyosa na si Visis ay mahihirapang talunin sila. Ipinapalagay ni Hijiri na ang Panginoon ni Eve ay isang taong may pambihirang kakayahan upang mabuhay laban sa ganoong klaseng mga kaaway. Tumugon si Eve sa pamamagitan ng pagpuri sa talino ni Hijiri, ngunit sinabi niya na ang kanyang Panginoon ay hindi masusukat ng mga simpleng pamantayan tulad niya rin. Samantala, sa ibang lugar, patuloy na nakikipaglaban si Memory sa mga halimaw na may mukha ng tao. Kahit sugatan, patuloy siyang pumapatay ng mga halimaw at nakakakuha ng karanasan, dahan-dahang tumataas ang kanyang antas. Sa bawat pagtaas ng antas, ang kanyang MP, mana points, ay bumabalik, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang ipagpatuloy ang fusion state kay Pigimaru na patuloy na kumokonsumo ng MP sa laban. Alam ni Memory na ang kanyang estratehiya ay mapanganib, ngunit ito lamang ang paraan upang makaligtas siya. Gumagamit siya ng kombinasyon ng mga kakayahan gaya ng Berserk, Paralyze, Dark, at Poison upang makalamang sa mga humahabol na halimaw. Ang kanyang taktika na gamitin ang mga kasanayang ito upang patuloy na manakit ng maraming kaaway ay naging epektibo. Kahit na ang kanyang mga kasamahan na sina Slee at Pigimaru ay nasugatan at hindi na magamit ang ilan sa kanilang mga paa. Habang iniisip ni Memory ang epekto ng laban, napansin niya ang malalim na sugat sa kanyang katawan. Ngunit dahil sa HP compensation, hindi gaanong dumudugo at nawawala ang sakit. Alam niyang malapit na ang katapusan ng laban, dahil 3 na lang ang natitirang halimaw, isang mabilis na halimaw na parang lobo, isang 4 na paa na halimaw na may mid-range na kakayahang magtapon ng sibat, at isang halimaw na may kakayahang maglabas ng mga sinag mula sa malayo. Habang sabay-sabay silang umatake, ginamit ni Memory ang Berserk upang paikutin ang mga ito laban sa isa't isa. Ang Wolf-type na halimaw at ang Sibat Taga ay pinatay ang malayuang halimaw at sa bandang huli, nagpatayan din ang natitira. Sa huli, ginamit ni Memory ang Paralyze at Berserk upang tapusin ang huling Wolf-type na halimaw, nalinis ang lugar sa presensya ng mga halimaw. Pagod ngunit matagumpay, muling tumaas ang antas ni Memory. Umabot sa antas 2019 at nakakuha ng bagong kasanayan na Slow, isang mas mataas na antas ng Paralyze. Huminga siya ng malalim, natutuwa na pansamantalang tapos na ang banta ng mga halimaw, ngunit alam niyang patuloy pa rin ang kanyang laban, at diyan nagtatapos ang chapter 42 ng Failure Frame. Muli kung bago ka lang sa channel ko ay huwag kalimutan mag-like, subscribe o follow para masali ka sa notification squad. Maraming salamat. Ang video na ito ay requested by at Jonel De Rosario 2225.